Sis, paano po kung ayaw ko niya expose, introduce ka sa pamilya niya? Tas gusto ka niya pakasalan, dito lang daw sa Qatar kami mag-asawa, pero ayaw niya ako dalhin sa lugar nila. Ayan. Yan ang sabi ni Madam. Ay pag ganyan Madam, ang ibig sabihin niyan, dyan lang kayo sa Qatar mag-asawa. Ganun ba ang gusto niya Madam? Tapos hindi ka man lang niya dadalhin sa pamilya niya, ipapakilala. Siguro Madam, may asawa yan. O, hindi lang siguro, panigurado yan, may asawa yan. Tapos ang gusto niya lang habang nasa ibang bansa siya ay may asawa siya. Ganun mag-aasikaso siguro sa kanya. Ayan. Kumbaga panandalian ba ang gusto niya lang? Panakit ka ba habang siya nasa ibang bansa? Ikaw Madam, kung gusto mo yung ganyan na katayuan, go ka. Pero kung ako ikaw, ay ngayon pa lang ay i-let go ko na yan. Red flag yung lalaki na yan. Pakistani na yan Madam. Sa ganong style niya na dyan lang. Dapat, kung diyan kayo magpakasal, i-register niya yung kasal nyo sa Pakistan din. Tapos ikaw din, syempre, iparegister mo di kasal mo sa Pinas, di ba? Ganun, para talagang legal na legal kayo. Hindi yung dyan lang sa abroad kayo kasal. Dyan lang kayo mag-asawa. Pwede ba yung ganun? Hindi naman habang buhay na andyan lang kayo sa Qatar, di ba? Dadating at dadating ang panahon na mag-i-stay kayo sa Pinas o kaya sa Pakistan, di ba? Pero kadalasan talaga nag-i-stay, lalo na asawa mo Pakistani sa Pakistan kasi 'di ba? Ang kadalasan naman talaga yung babae ay sumasama sa asawa, kung saan ang asawa doon ka, 'di ba? Pero mayroon din naman mga nasa Pinas. Depende nga rin sa inyo talaga mag-asawa 'yan, pero kadalasan talaga ay sa Pakistan naninirahan. Kung ako sa iyo Madam, pag-isipan mo na hindi lang 100 beses, gawin mong 1,000 beses na yung sitwasyon niyo na 'yan ay mahirap. Kung ako sa iyo, ako talaga, ito talaga, huwag kang pumayag. Di baling wala ka na lang asawa Madam. Kaysa ganyan na, ano yun? Ano kaya yun? Panandalian? Ano yun? Kumbaga sa Qatar lang ang ligaya. Ganun ba yun? Ano Madam, huwag kang papayag. Kung siya hindi ka niya kayang panindigan, hindi ka niya kayang ipaglaban, ay huwag mo rin siya ipaglaban Madam. Huwag kang manatili sa ganyan lalaki. Dahil kung ngayon pa nga lang ay puro sakit na ng ulo ang binibigay sa'yo, lalo pa kaya kung magtagal-tagal kayo. Huwag mo sayangin ang oras mo sa mga ganyang panandalian, yung panandalian, ligaya, ganyan. Huwag mong sayangin oras mo sa ganyan Madam. Ikaw rin magsisisi sa bandang huli. Yung tatanda ka nang hindi mo namamalaya na nasayang lang mga panahon mo sa walang kwentang lalaki, ganun. Kaya mag-isip ka mabuti. Tumatawa-tawa lang ako pero seryoso ako na huwag mo sayangin ang oras mo. Huwag mong hayaang tumanda ka, lalo na kung wala ka pang anak. Tapos tatanda ka ng ganun-ganun lang. Nako, huwag Madam. Tatanda ka na ganun lang na walang nangyayari sa inyo. Na kunwari wala ka pang anak. Tapos baka lalo na pagka ganyan na anakan ka lang, tapos ala na, di ba? Pagka nagkalayo na kayo o kaya hindi ka gusto yung anakan, ganun o ganun, masasayang ang oras mo Madam, masasayang ang panahon mo, masasayang ang buhay mo Madam, kaya mag-isip ka mabuti Madam. Ayan, sana pakinggan mo itong payo ko sa iyo. Alam nyo, yung madaling magpayo, pero mahirap kasi yan sa mga taong nasa sitwasyon. Pero alam nyo, yung sa tuwing makakarinig kayo ng payo. Alam nyo, minsan matatauhan din ho kayo. Oo. Kasi dati rin, nanggaling din ako sa hindi kagandahang relasyon. Pero, alam mo yung nakikinig ako lagi ng payo ni DJ Chacha pa nga sa radyo. Tapos ayun, unti-unti, na ko sarili ko na, tama, ganito, dapat ganito. Ayun. Kaya maganda rin nakakarinig ng payo sa totoo lang, yung lagi ka nakikinig ng payo, matatauhan ka rin oo. Saka siyempre, nasa sayo rin talaga yan. Yung lamang Madam, maraming salamat sa inyong laging panonood. Babu!